image o malaking rebulto ay sumasagisag sa pinagsama-samang human government sa kasaysayan ng tao. Ang great human image na ito ay may 4 na bahagi. Una, ang ulong ginto ay sumasagisag kay Nebuchadnezzar na siyang tagapagtatag at hari ng Babylon. Pangalawa, ang pilak na dibdib at braso ay sumasagisag sa Medo-Persia. Pangatlo, ang tiyan at hita ay sumasagisag sa Greece at Macedonia. Pang-apat, at dito sa ika-4, medyo bigyan natin ng detalye. Binti at paa. Ang binti ay bakal at ang paa naman ay bahagyang bakal at bahagyang luwad. Sa kabuuan, ang binti at paa ay sumasagisag sa Roman Empire kasama ang huling 10 hari nito or 10 kings. Ngunit sa detalye nito, ang dalawang binti ay sumasagisag sa Eastern Roman Empire at sa Western Roman Empire. Ang paa at mga daliri nito ay tumutukoy sa mga bansa sa panahon pagkatapos ng pagbagsak ng Rome. Dahil ang paa at mga daliri ay bahagya bakal at bahagya luwad. Ang mga bansang ito ay bahagya autocratic at democratic. Ang 10 mga daliri ng paa ay sumasagisag sa 10 hari sa restored and revived Roman Empire sa pamumuno ni Antichrist. Alam mo ba na sa point of view ng Bible, meron lamang 4 na empires throughout the history. Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Greco-Macedonian Empire, at Roman Empire. In man's point of view, ang Greco-Macedonian Empire ay natapos na nung namatay si Alexander the Great. Pero sa point of view ng Diyos, nagpatuloy ito sa pamamagitan ng 4 na general ni Alexander. Nahati ang empire sa 4 na bahagi. Ito ay nagpatuloy hanggang sa simula ng Roman Empire. Now, in like manner, tila ba ay natapos na ang Roman Empire? But in God's point of view, nagpapatuloy pa rin ang Roman Empire. Sa katunayan, the revived Roman Empire will still have its last Caesar. Ang huling Caesar ay si Antichrist. Taglay ni Antichrist ang 10 hari bilang ang 10 mga daliri sa paa ng great human image sa Daniel chapter 2. Ang Roman Empire ay tatagal hanggang sa pagtatapos ng Great Tribulation. Kaya sa pananaw ng Biblia, nasa Imperyong Romano pa rin tayo ngayon. Now, try to consider, ang kultura ng mundo ay isang akumulasyon ng kultura mula sa panahon ni Nimrod na siyang founder ng Babel hanggang sa kasalukuyan. Ang nagsimula kay Nimrod ay matatapos naman kay Antichrist. Ang Babylonian, Medo-Persian at Macedonian Grecian empires ay naglaho. Ngunit ang kanilang kultura ay nananatili pa. Pinagtibay ng imperyo ng Medo-Persian ang mga aspeto ng kultura ng Babylonian at ang imperyo ng Macedonian Grecian ay nagpatibay ng mga aspeto ng kultura ng Medo-Persian. Sa parehong prinsipyo, pinagtibay ng imperyo ng Roma ang maraming elemento ng kulturang Griego at ng mga kulturang nauna rito. Ngayon ay nasa ilalim pa rin tayo ng impluensya ng kulturang Romano, lalo na sa aspeto ng batas, politika at pamahalaan. In this sense, ang Imperyong Romano ay patuloy na umiiral at tayo ay nasa imperyong ito pa rin. Ngayon, kung uunawain mo ang Daniel chapter 2, matutuklasan mo din ang hantungan
ng human image. Verse 34, patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay. At ito'y tumama sa ribulto sa mga paa nitong bakal at luwan, at dinurog ang mga ito. 35. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkadurog-durog at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. At ang mga ito ay tinangay ng hangin, ano pat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit, ang bato na tumama sa ribulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Pansinin ang salitang bato dito. Ang natibag na bato ay tumutukoy kay Kristo. Ang salitang ginamit upang i-describe si Kristo ay makahulugan. Sinabi na si Kristo bilang ang bato ay natibag. Na si Kristo ay natibag ay nangangahulugan na siya ay pinako sa krus at siya ay namatay. Subalit, pansinin din na siya ay natibag o namatay hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao. Siya ay tinibag ng Diyos. Siya ay tinibag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay ng muli. Kaya ang unang dapat nating makita sa verses na ito ay si Kristo. At dapat din nating makita na si Kristo ay quote-unquote natibag. At siya ay natibag upang maging cornerstone ng church. At sa kahuli-ulihan, siya ay natibag upang wasakin ang kabuuan at pinagsama-samang human government na sinasagisag ng malaking ribulto sa panaginip ni King Nebuchadnezzar. Sa kanyang pagbabalik bilang ang bato, wawasakin ni Kristo ang great human image mula sa mga daliri sa paa hanggang sa ulo. Nangangahulugan ito na tatalunin niya ang 10 hari ng Antikristo. Ngayon, alam mo ba na sa pagbabalik ni Kristo bilang ang bato na wawasak sa great human image, hindi siya darating ng mag-isa. Sa halip, darating siya kasama ang kanyang bride. By that time, matatamo na ni Kristo ang church tulad ng inilalarawan sa Revelation chapter 19. Pagkatapos ng kanyang kasal, ay darating siya kapwa bilang ang batong wawasak at bilang isa na yayapak sa pisaan ng ubas. Ang Antikristo ay magtitipon ng napakaraming masamang tao sa palibot ng Jerusalem. Kaya inihahanda ang mga ubas, quote-unquote, mga ubas na tatapakan ni Kristo sa quote-unquote, pisaan ng alak. Ang kanyang pagdating ay magiging isang malaking sorpresa sapagkat ang mga maghihimagsik na ito ay hindi naniniwala kay Kristo o sa Diyos, kundi sila ay naniniwala lamang sa kanilang mga sarili. Ang Antikristo ay abot sa punto na sasabihin niya na siya ay Diyos. At para sa kanyang kasiyahan, ay magtatayo ng kanyang tolda sa pagitan ng mabuting lupain at ng dagat Mediterranean. Pagkatapos, si Kristo bilang ang batong pinutol o natibag ng Diyos ay darating kasama ang kanyang bride upang wasakin ang mga daliri ng paa ng imahe. Sisirain ito mula sa mga daliri sa paa hanggang sa ulo. Sa ganitong paraan, dudurugin at wawasakin ang human government o ang pantaong pamahalaan. Sa Revelation 19, pinapakita ang digmaan sa pagitan ni Kristo at Antikristo. Kasama langit, labanan ng tao at ng Diyos. Tatalunin at lilipulin ni Kristo si Antikristo at ang 10 hari. Nawa ay makita natin ang hantungan ng great human